Magandang araw sa atin lahat mga kababayan at pinagharap nga ni Anthony Taberna itong cyclista at si Mr. Wilfredo Gonzales at dito umano ay magkaayos na ang dalawa at ipinaliwanag ng cyclista kung bakit umano kailangan niya makipag-ayos at buo na umano ang kanyang desisyon mga kababayan po natin na makipag-ayos kay Mr. Wilfredo Gonzales at hindi na umano magpa-file ng kung anong kaso man. Ang komento ng ilang kababayan natin ay posibleng binayaran umano ito. Ang naging tulay ay si Anthony Taberna. Ngunit sa kanila na yan o nasa kanya na yan, nasa cyclista na yan kung ano man ang kanyang desisyon, kung talagang binayaran siya at gusto niya ng manahimik. So siguro irespeto natin ang kanyang desisyon. At kaugnay dyan, pakinggan po natin ang kanilang naging pag-uusap ni Anthony Taberna. Pakiramdam yun na si Sir Willie dito na actually siya po ang termino nga ng iba, siya na ang pinakasikat na kontrabida ngayon eh. Ano ang pakiramdam yun na nagkaroon kayo ng ganong klase ng problema dati pero ngayon nagkaharap na po kayo? Ako po wala po akong sama ng loob kay Sir Willie kasi nga napatawad ko na pa siya doon sa nangyari. So pinasabi ko nga, pinapasa Diyos ko na po yung nangyari. Nakamove on po ako dun eh. Pagkatapos nga po nun, isinalihan na akong ibig kasi wala na po talaga sa akin. Pero nung lumabas po yung istorya, di ba, lumabas yung video, ano po yung naramdaman nyo? Na-stress ako. Umuusok po yung cellphone ko. Hindi ako tutulog ako sa gabi, may tumatawa, may nagte-text. Pagising ko sa umaga, yun na naman po. Kaya yung isip ko medyo natulog po talaga ako doon. Hindi ako makapagtrabaho, pati yung pagkain ko, hindi na rin po maayos, naapektuhan na rin. Yung pamilya niyo po? Opo, kasi alam niyo naman po kung gaano ka-powerful ang social media. No, kayo ni Atty. Raymond Fortune? Hindi ko po eh. Sa text lang po, kasi meron po akong kaibigan na may kaibigan siya na kaibigan pala ni Atty. Raymond. Meron po kasi siyang ipinost na mga bagay na parang bagang pinwersa kayo na makipagkasundo. Kasi sa inyo na nga po manggaling yun, kayo po ba ipinwersa? At sa tanong nga ni Anthony Taberna mga kababayan po natin, kung pinilit nga ba umano ang cyclista, may nangyaring pilitan sa pakikipag-ariglo nito, iisa lang talaga ang paninindigan ng cyclista na maayos umano sila na nakipag-usap o nag-usap nitong ni Wilfredo Gonzales at wala umanong nangyaring pilitan. At yun nga, pinabayad siya umano ng 500 at willing naman siya umano na babayaran yung damage ng sasakyan ni Wilfredo Gonzales, ngunit hulugan lang. Ang tinitingnan po natin dito, talaga yung pagsasalita nitong cyclista ay diretso mga kababayan po natin na posibleng kinausap ito ng maayos ng pamilya ni Wilfredo Gonzales at siyempre si Wilfredo na rin at posibleng inoperan ito. Pero kung sa palagay ko, sayang naman itong mga nag-o-offer sa kanya ng proteksyon at tutulungan ito na makuha nga ang hustisya at sana ay madala na itong si Wilfredo Gonzales at sa mga iba pa na posibleng gagayahin itong ginawa ni Wilfredo Gonzales ay mag-isip-isip sila at matatakot. So kaso wala ito na yung naging decision ng cyclista at mukhang nilaglag pa itong si Atty. Raymond Fortune na siya nga ang tumutulong sa kanya. Sayang mga kababayan natin. Tinakot na makipagkasundo kay Mr. Gonzales. Sabi po sir, hindi man talaga ako pinayasa doon eh. Doon na po kayo gumagawa ng ako na po yung kusang naisip ko magpakumbaba na lang kasi alam ko hahaba po eh, wala nang patutunguhan eh. Nagpakumbaba po ako. Tapos sabi ko sa polis, magkano man yung magiging damage sa gilid ng kotse ng Mr. Willie, pwede ko bayaran. Pwede ko mag-usap ng lalaki sa lalaki. So kung lalaki sa lalaki, doon po kami nagkaroon ng kasunduan. Pusang loob po akong nakipag-arrive kay Sir Willie. Alam naman niya po yung So doon pa lang pala nung may message kayo sa kanya, kay Atty. Fortune, sinabi niyo sa kanya hindi kayo tinakot. Ang sinabi ko po sa kanya nga, nung una, sinabi ko lang naman po yung nangyari. Yun na po. Okay? Hindi ko tatakbuhan yung responsibilidad ko dyan sa nagasgas ko sa kotse. So mukhang scripted itong pag-uusap ng cyclista at ni Anthony Taberna, mga kababayan po natin. So mukhang na-briefing talaga ng maayos itong cyclista.
So, pero ganun pa man, ang kanya kasi ditong desisyon ay ayaw niya na yung may stress. Siyempre, kung magkakaso ka, paulit-ulit, pabalik-balik ka sa gagawing investigation, gagawing hearing. So, siguro ito na rin ang gusto niya lang talaga ng tahimik na buhay. So, yun nga lang ay medyo malaki itong nangyaring ito, ano? Kasi may tutukan ng barel. So, parang naalarma yung ating mga opisyal ng ating gobyerno. Plus, may nadawit pa. Kawawa naman ito, General Torre, ano? Tinadtad ng masasakit na komento, mga kababayan po natin. Palagay ko, kaya siguro itong si General Torre ay talagang inassist itong si Wilfredo. Siguro nung pagkausap nila, posibleng sinabi niya na dati siyang pulis, retirado, at nagtatrabaho sa Supreme Court. So, syempre, kahit general ka, pag sabing retirado, nagtatrabaho sa Supreme Court, so parang pagbigyan mo talaga ng pabor. So, hindi niya alam na dismiss pala dahil sa sangkatutak na kaso. Para wala pong samaan ng loob. Kasi sabi ko nga, napatawad ko na po siya doon sa portion na yun. Mas pipiliin ko po yung tahimik ako na mayroon akong peace of mind kaysa nang susuong ako doon sa isang bagay na magulo po. May punto rin naman siya, mga kababayan po natin, at saludo tayo sa cyclista, ano. Talagang mabait, madaling kausap, mga kababayan po natin. So, pero sinayang niya talaga yung pagkakataon na makuha niya sana yung tamang hustisya yung ginawa sa kanya, no. Pero mabait talaga, mapakumbaba. Maganda kung wala akong kaaway, nakakalakad ako ng diretso na wala pa akong iniisip. Kung hindi ko rin mga pumatisisi, bata pa mga puso. Siguro, wala pong kaalam-alam na nag-uusap ako pala sila. Tapos yung private conversation namin as father and son, na-forward niya pa pala kahit nung kay Atty. Reynoso. Siguro, masakit din sa kanya yung nangyari sa akin. Pero sabi, kinausap ko siya, ako, kalimutan na natin. Akong isasampang pa kay Sir Willie Gonzales. Kasi, tapos na po kami doon, nakamove on na ako. Kung wala po yung video, Buti pa yung anak ng cyclista, no, mga kababayan po natin, may paninindigan hanggang mahandang magreklamo. Pero yung cyclista, wala. Takot talaga, mga kababayan natin. tapos na po kami doon. Napatawad ko na po si Sir Willie Gonzales doon sa nangyari na yun. Madali akong kausap. Madali akong magpatawad ng tao, basta sincere lang ito. Province Galas Police Station, wala po nangyaring pilitan. Alam naman mo yan. Walang kalad-kara na sinasabi ni Atty. Fortune. Tinakot daw si Mr. Banjola. Siguro Magkano kayang inopera, no, mga kababayan natin, itong ni Mr. Wilfredo Gonzales, ano, dito kay Kuyang Cyclista, no. Kasi talagang kahit doon sa police station, makita mo talaga sa kopya ng CCTV, pati yung paghatak ng bike, ano. So, talagang mayroon talagang sa pilitan na nangyari. So, kaso, siyempre, magsasalita siya, ano. So, malamang kinausap na ito ni Anthony Taberna. Magaling si Anthony Taberna makipag gitna, mga kababayan, ano. Kasi, naayos niya yung dalawa, no. Galing-galing din siya. Naayos niya yung dalawa, mga kababayan natin. Lalo na itong cyclista, no, na napababa niya ang loob. Imagine mo, napakaayos na magsalita. Tapos itong si Wilfredo Gonzales, napakaamong tupa. Parang anghel. Magsalita, mga kababayan po natin. So, dalawa pala yung pagkatao nito. Nung nangyari yung yung disgrasya doon sa kalsada, ito sinapian ng demonyo. So ngayon, sinapian na ng anghel, mga kababayan natin. Sobrang bait. Galing. Tingnan natin bukas sa Senado. ngayon to, makaklaro na po lahat. Di ba? Lumabas po kami ng istasyon, pareho po kami nagkapatawaran. At sabi ko nga sa kanya, huwag mo nang intindihin siguro yung kung ano man yung dami sa kotse. Kung nag-uusap po kami, mabait naman po pala si Mr. Banjola. Sabi ko, siguro, baka nangyari yung lahat ng yan. Baka may gusto ng Diyos na mangyari to. Katulad yan, marami rin ako na ilabas tuloy na sa PNP, yung mga dismissal kung sinasabi. Maituloy ko yung mga plano. Katulad na sinabi ko sa inyo. Pero siguro after nung dito, sana po, makapamuhay na kami ni Mr. Banjola na maayos. Walang nagmumura sa akin araw-araw, oras-oras. Wala rin akong tulog na maayos. Parang sakit ng puso ko.
Katunayan, maming 6 o'clock, check up po ako. Gusto ko lang laruin na. Sinisisi pa, ano, mga kababayan po natin, itong mga vlogger, mga netizen, kung hindi dahil sa iyo, syempre hindi rin sila magre-react, ano. Kasi kinawawa mo pa naman isang cyclista eh. Binatukan, kinasarang baril, tinutukan, kinaladkad yung bisikleta. So ngayon, napasalita mo pa ng maayos sa harap ni Anthony Taberna. So talagang believe ako sa connection nito ni ni Wilfredo Gonzales, mga kababayan po natin. Kasi ang duda ko dito, posibleng may iba pa o may mga malalaking tao pa na kumausap dito kay Kuya. Pati si Attorney Raymond Porton ay nilaglag na eh. Buti pa yung kanyang anak. So si Anthony Taberna magaling din. Pwede rin to pala magtakbo na kapitan. Si Anthony Taberna, mga kababayan po natin. Kasi ang galing niya mag-ayos. Pwede. Kasi may mga iba sa social media na ginayaran daw ako nananahimik. Kaya lang po nananahimik, di po ako sumasagot dun sana kasi ayaw ko na nga po sanang pahabain yan. So hindi po ako binayaran. Tanggap ko na po kung tawagin. Mga kababayan po natin galing mismo sa bunganga ng cyclista. Hindi po ako binayaran. So walang nagtanong sa kanya, di ba? Hindi po ako binayaran. So bakit sabihin mo kung hindi ka binayaran? So obviously, yun na yung nasa isip niya eh. Na yung iisipin ng mga netizen na binayaran ito kaya nakipag-ayos ito kay Mr. Wilfredo Gonzales. Kaya inunahan niya na. Hindi ako binayaran. So, duda po tayo dyan. Sayang lang talaga. Joy Bolmionte, mga senador, congressman, PNP, handang magbigay sa kanya ng protection. Attorney Porton, handang mag-abogado sa kanya. Nila akong tuwag sa bagay na yun. Pero ano po dito yung pamilya ko eh. Ayaw ko po talaga ng magulong sitwasyon. Mahirap po eh. Hindi po sana maintindihan nila yun. Yung gusto kong mangyari. Alam ko marami pong magagalit sa akin sa sasabihin ko. Pero yung po talagang pinili ko yun. Mas pinili. Wala naman magalit sa iyo kuyang cyclista. Kasi unang-una, sarili mo yan, paninindigan mo yan, desisyon mo yan. Marami lang nanghihinayang. Kasi yung pagkakataon sana na makuha mo yung tamang hustisya para sa iyo na hindi ka matatakot, 'di ba? Kasi ang daming naawa sa iyo, daming nag-offer sa iyo ng tulong, protection. Pero sinayang mo 'yun talaga. So walang magagalit sa iyo. Nanghihinayang lang sa oportunidad na pagkakataon na makuha mo sana yung tamang hustisya. Pero ikaw mismo ang umatras. Ang galing talaga ng estratehiya ni Mr. Wilfredo Gonzales. Ang cyclista na pabaliktad niya eh. Pinili ko po yung tahimik na buhay kaysa doon sa magulo. Highest court of the land natin eh. Malaki po ang respeto ko sa lahat ng mga nagtatrabaho sa Supreme Court, mga maestrado, yung justice ko. Handa ko ibigay yung buhay ko, pero ako rin pala yung makakasira sa kanya. Humingi po ako ng tawad sa lahat. Office miss ko ng abogado o hindi. Na-drag po talaga dito sa ito. Sana maintindihan din po nila ako. Kaya kahit mabigat sa loob ko, kailangan tanggapin ko po yung dismissal ko sa trabaho. Para malinis po lahat. Wala po ako intensyon na madamay ang Supreme Court. Wala kang intention nakasuot ka ng Supreme Court na na pin eh. Doon pa lang sana naisip mo, ngayon naisip mo kasi na dismiss ka na sa iyong trabaho. So ang iisipin mo ngayon kung paano mo maibalik yung nakuha mong lump sum retirement benefits mula sa Philippine National Police. Kasi balita ko, yan ngayon ang hinahabol sa kanya ng Philippine National Police, itong lump sum na nakukuha niya. Kasi tinatanong nila, iniimbestigahan nila kung paano niya nakuha ang kanyang lump sum na ang dami niya palang pending na kaso, mga kababayan po natin. So posibleng may copy talaga ito sa Supreme Court. Sabi ko naman po sa interview ko sa inyo na hanggat maaari sana sa edad ko, sa nangyari, umiiwas talaga ako sana. Sa araw-araw na ginawa ng ama na pag-uwi ko, umiiwas ako sa kudo. Kahit nasasagi ako ng mga motorsiklo, pinababaya ko na. Siguro kakaiba po yung nangyari lang sa amin. Kaalan yung nahirapan.
Isipin nyo, tapos na po ng August 8. After more than 2 weeks, biglang lumabas, di ba? Ang dami na po sumakay sa issue. Kung sino man po yung mga nag-i-interest sa politika o sa ano pa man, sana huwag nyo namang masamain kami dalawa. Mr. Banjola na para bang napakasama namin tao siya. Ikaw lang yung masama, hindi yung cyclista. Talagang tinakot mo ngayong cyclista. So ngayon, posibleng sayang. Magkano kaya ang binayad sa cyclista